Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ng Diyos. Alleluia. Purihin ng Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa konteksto ng ating ebanghelyo sa umagang ito, nais ko lang po munang i-shout out lahat po ng mga naging supporters o benefactors ng parokyang ito o yung mga lalotigit, mga sumusuporta at tumutulong sa mga pari kung saan mang sulok sila naroroon para maipagpatuloy ang gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Malaki po ang inyong tulong, malaki po ang inyong ambag upang makapag-focus, makapag-concentrate ang simbahan, lalo tigit ang simbahan sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita o maging sa mga pagtulong ng simbahan para sa mga taong lumalapit o nangangailangan ng tulong. Ang inyong mga suporta, ang inyong mga ambag ay talagang malaking biyaya para sa simbahan. Dahil dito po sa ating ebanghelyo, narinig natin ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan. Sabi po dito, kasama ni Jesus habang nagpapahayag ng mabuting balita ang 12 apostol at ilang mga kababaihan. Ilang mga kababaihan, nandiyan dyan na binanggit si Maria na tinatawag na Magdalena. Sa kanya'y pinalaya o pinaalis ang 7 demonyo. Andyan si Juana ang asawa ni Kusa. Andyan din si Susana at marami pang iba. So, may kanya-kanyang ginagampanan. Yung mga alagad, yung mga kalalakihan, ito yung katuwang at mga tinuturuan ni Jesus para pagdating ng araw, sila naman ang magpapahayag. Samantalang ang mga kababaihan naman, sila ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan. O pwedeng iba dito ay kanya-kanyang toka, sila yung maglalaba, sila yung mag-aayos ng mga damit ng mga alagad, sila ang magluluto. Pero dito po sabi, sila ang nagbibigay ng pantustos sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad. Pero magandang bahagi din dito bago natin makalimutan, ang sabi po kasi dito, sila ang ari-arian nila, ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad bilang bahagi ng kanilang paglilingkod. Maraming paraan ng paglilingkod. Isa ito sa sinasabi nga dito,
At bakit nais nilang maglingkod kay Jesus? Maging kabahagi ng gawain ni Jesus. Dahil unang-una, sila ay pinagaling ni Jesus. Sila ang unang nakatanggap ng biyaya mula kay Jesus. At bilang pagtanaw, no, at pasasalamat nila sa ganitong paraan ng pagbibigay, monetary, pagtutustos. Kaya nga, sabi dito, no, ang kanilang ari-arian, ang kanilang ipinantutulong sa pangangailangan ni Jesus. Malinaw po ba yon? Uy. 90% ng nagsisimba dito sa atin, dito sa tuwing araw-araw, no, sa misa, 90% babae. Nakikita naman po sa online, no? So 90%, malaking bahagi po ang ginagampanan ng kababaihan. So hindi lang kayo basta na tinawag para magsimba lang, maupo lang. Kundi ang tawag sa inyo ay o pwedeng sa paraan ng paglilingkod, MBG, kolektora, lektor, ano pa ba meron dito? Legion of Mary, tagadasal ng rosaryo pagkatapos ng misa, tagadasal ng nobinaryo. Pero yung iba sa inyo ay tinawag, no? Yung sa mga online natin, dahil hindi kayo makapunta dito, wala kayong oras, meron din paraan ng pagtulong, ng paglilingkod. Yan ay yung sa inyong mga donasyon, sa inyong pagbabahagi o pagbibigay pinansyal na suporta para sa simbahan. So, nandito tayo, no? Lalo na yung mga kababaihan, para maglingkod sa Panginoong Jesus. Sa anumang paraan. No? Alam nyo na kung saan kayo, no? Kung saan kayong paraan na naglilingkod. Pero ang paalala sa atin, tandaan po natin ha, ang paalala ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo ay tiyakin natin na hindi tayo masisira dahil lamang sa pera. Marami na pong kwento sa mga lingkod ng simbahan. Ang dati kasi pure intention na maglilingkod kasi gusto niyang magpasalamat sa Diyos, gusto niyang ialay na ang kanyang sarili sa Diyos. Yung iba na mga nag-retire na, no, kaya nagsiserve na kasi retired na. Pero hindi nawawala ang tukso tungkol sa pera. Sabi nga po dito, no, sa kanyang sulat, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung mga pinag-aaway, mga barya-barya, mga pinag-aaway, mga koleksyon sa pondo ng mga ministries, organizations, pag pinagkatiwalaan ng pondo ng simbahan, gagastusin, kukupitin, babawasan. Kaya maraming nasisira ng mga naglilingkod sa simbahan. Yun daw po ay hindi makakabuti para sa mga naglilingkod sa simbahan. Ulitin natin, ha? Hindi tayo naglingkod sa simbahan para yumaman. Kasi mayroon na tayo kung tutusin. Sa mga tagapaglingkod ng simbahan, ang mas inaasahan yung magsusuporta. Alala ko po, no, nung unang dating ko po dito, nung inaalam ko kung paano kayo nakaka-survive dito, ay dahil sa inyo pong pagbibigay. Yung wag niyo sanang isipin, no? Ako na nga nagsiserve, ako pa ang magbibigay.
Minsan na ayaw nyo na ng, ayaw nyo na maraming membership kasi magkukolekta na magkukolekta. Mag-aambag. Pero kung sadyang bukal sa puso at ito yung pinanggagalingan dahil malaki ang pasasalamat mo kay Jesus, kaya maluwag din at bukal sa kalooban ang pagbibigay. Tayo ay unang binigyan ng Diyos. Tayo ay unang pinagkalooban o nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kaya magkaroon din nawa tayo ng kusa at bukal sa loob na pagbabalik handog para sa pangangailangan ng simbahan. Kung minsan nadidisappoint kayo kasi yung mga tagapamahala, halimbawa kami mga pari, nagagastos namin ang inyong mga ibinibigay, pananagutan namin yon sa Diyos. Pero anuman ang inyong itinulong, anuman ang inyong ibinigay, hinding-hindi yan buburahin o kakalimutan ng Diyos. Mas ibayo pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga taong nakakapagbalik ng pasasalamat sa Diyos. Amen?